Yung video nga na iyan ay nagtrending sa social media at pinost ng biktima bago siya paslangin ng mga hindi nakilalang gunman. Sa video makikita nga sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang araw na tila may sumusunod sa sinasakyan ng biktima ng mga nakamotor na lalaki. Hanggang sa isang araw ay tila na isagawa na nga ng matagumpay ng mga gunman ang kanilang masamang plano sa biktima. February 18, 2026 ng hapon, ang mga residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa City ay papunta sa simbahan. Sila ay dadalo ng misa at magpapahid ng abo sa kanilang noo bilang bahagi ng Ash Wednesday. Nakunan pa nga ng isang CCTV na papunta sa simbahan ang babaeng si Joanna. Subalit ang katahimikan nga sa buong kalye ay nabulabog ng sunod-sunod na putok ng mga baril. At si Joanna nga ay bigla na lamang bumulagta sa kalsada. Sa ating ang video ngayon, pag-usapan natin ang viral na sinapit ng acting airport manager ng Puerto Princesa International Airport na si Joanna. Pinaniniwalaang siya ay whistleblower ng kanilang ahensya bago nga mangyari ang krimen. Ang babaeng ang biktima ay kinilalang si Joanna Johnson Infante, 50 years old na tinatawag din bilang Jing ng kanyang pamilya. Si Joanna nga ay mula sa Puerto Princesa, Palawan. Matalino, may paninindigan at masipag. Ganyan nga ilarawan si Joanna ng mga taong nakapaligid sa kanya. Passion naman ni Joanna ang pagbe-bake ng mga cake at ng iba pang mga pastries na binibenta niya sa kanyang mga katrabaho at mga kaibigan. Si Joanna nga ay isang opisyal na nagtatrabaho sa Puerto Princesa International Airport sa Palawan. Siya nga ay acting airport manager. Responsibilidad ni Joanna ang pamamahala at pagpapatakbo ng airport operations, pati na rin ang security at administrative matters sa Puerto Princesa City Airport. Ayon nga sa mga katrabaho ni Joanna, ang babae ay magaling, masipag at matalino. Mayroon din daw itong paninindigan at laging pumapanig sa tama. December 31, 2025 naman nang nagtapos ang pagiging acting airport manager ni Joanna sa nasabing ahensya. Pagkatapos nga noon, naging human resources manager na lamang ang dalaga. Pinaniniwalaan na tahimik nga ang buhay ni Joanna. Kaya naman marami ang nagulat nang siya ay walang kaawa-awang binaril ng isang lalaki habang tirik na tirik ang araw. Hapon nga ng araw na iyon makikita sa CCTV na naglalakad si Joanna papunta sa simbahan. Hanggang sa maya-maya isang lalaki ang sumulpot sa likuran ni Nick at pinagbabaril ang babae. Ang suspect nga ay agad na tumakas sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Si Joanna ay napasigaw na lamang at hindi na nakatayo pa. Ang mga residente nga na nakakita sa krimen ay agad na tumawag ng tulong. Ilan nga sa kanila ay pinuntahan ang kaawa-awang babae sa kalsada. Malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen ang simbahan kung saan sana magsisimba ang biktima at isang police station. Kaya naman maging sila ay naalarma sa umalingaw na putok ng baril. Isang pari naman ang lumabas ng simbahan para dasalan si Joanna na nooy ay lumalaban para sa kanyang buhay. At pagdating nga sa ambulansya, dinala si Joanna sa isang medical center ng rescue team. Ngunit sa kasamang palad, hindi na umabot pang buhay ang ginang at idineklara si Joanna na wala ng buhay. Kabigla at takot naman ang naramdaman ng mga taga-barangay San Pedro sa nangyaring insidente. Naglaro nga sa kanilang mga isipan ang iba't ibang mga katanungan. Maliwanag pa ng mga oras na yun pero bakit walang takot ang suspect nang ginawa niya ang krimen? At bakit naman tatargetin ng kalunos-lunos na krimen ang biktima? Sino nga ang mastermind sa nangyaring krimen? Bumuhos nga ang pakikiramay sa sinapit ni Joanna mula sa kanyang mga kaibigan, kaklase at kanyang mga katrabaho. Nagtrending nga sa social media ang kuha ng CCTV kung saan kitang-kita ang marahas na trahedya. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Joanna para sa kanyang pagkamatay. Matapos nga ang madugong pamamaril, nagsimula na ng investigasyon ang mga pulis. Pinangunahan nga ng Puerto Princesa City Police Office ang investigasyon. At agad nga silang bumuo ng isang Special Investigation Task Group para tuklasin ang motibo sa pagpatay at masakote nga ang mga salarin. Naniniwala ang mga pulis na gun for hire ang bumaril kay Joanna at ang krimen ay pinagplanuhan. Malabo nga din na pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil tinangay ng mga gunman ang bag ng biktima. Agad namang inanunsyo ng mga pulis na meron silang person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Joanna. Nag-viral naman sa social media ang usap-usapan na ang posibleng motibo sa pagpatay ay ang pagsisiwalat umano ni Joanna ng mga katiwalian at korupsyon sa Puerto Princesa City Airport.
Ayon sa local news sa Palawan, si Joanna ay may nalalaman umano tungkol sa anomalya sa CAAP Palawan. Halimbawa nga dyan ay ang pintura sa runway ng mga airport. Ang dapat kasing nilalagay ay high-end na pintura pero napag-alaman ni Joanna na ang inilagay lamang ng Palawan Airport ay latex paint na madalas na ginagamit lamang sa bahay. Pinaniniwalaan na ginawa nga ito ng ahensya para makakickback ng pera mula sa pondo ng bayan. Nalaman din ng biktima na may itinayong staff house sa loob ng Puerto Princesa International Airport kahit na ito ay bawal. Sinabi pa nga ng isang radio anchor na lahat ng ebidensya ni Joanna ay tungkol nga sa korupsyon sa airport. Kanya nga itong dinodocument at may plano siyang magsampa ng kaso. Isiniwalat din ng radio anchor na base sa nalalaman ni Joanna, ginagamit lamang ng CAAP ang pangalan ng kontraktor pero sila na ang gagawa ng mga proyekto para makakuha ng porsyento mula sa pondo. Napag-alaman din na nakatakda na palang makipagkita si Joanna sa isang abogado para sa kanyang affidavit. Balit hindi na ito nangyari pa dahil siya ay tinambangan na ng mga gunman. Ayon naman sa pamilya ng biktima, bago nga ang krimen, ilang araw nang may sumusunod kay Joanna na lalaking nakamotor at tila minamanmanan ang bawat kilos ng biktima. At ito nga ang video nag-trending sa social media na pinost ni Joanna bago siya paslangin ng mga hindi nakilalang gunman. Sa video nga nakita sa iba't ibang araw na tila may sumusunod sa sinasakyan ng biktima ng mga nakamotor na lalaki. May pagkakataon pa nga na kinunan pa ng letrato ni Joanna ang lalaking nakamotor. Hanggang sa isang araw ay matagumpay nga ang ginawa ng mga gunman ang kanilang masamang balak kay Joanna. Isang linggo nga bago ang krimen, napansin ni Joanna ang isang motor na nakaabang sa labas ng kanyang bahay. At sa pagdaan nga ng mga araw, nagulat na lamang ang biktima na kung nasaan siya, nandun din ang kaparehong motor. Kaya naman minabuti na lamang ni Joanna na kunan ng video ang nasabing motor na kanyang ipinasa sa kanyang mga kaibigan. Bukod doon, sinabi din ng pamilya ni Joanna na bago nga ang insidente, nakatanggap na ang babae ng mga banta sa kanyang buhay. Naging usap-usapan nga din sa social media ang post ng kilalang radio broadcaster na si Ramon Tulfo. Hayagang ang sinabi ng lalaki na korupsyon sa loob ng airport ang dahilan sa pamamaslang kay Joanna dahil naging vocal ang biktima sa katiwaliang sa sinasabing ahensya. Git pa ng broadcaster, mismong kasamahan umano ni Joanna ang mastermind sa pananambang sa biktima. Sa isang post, sinabi nga ni Ramon na dayo lamang sa Puerto Princesa ang suspect na nag-utos sa pamamaril sa biktima. Hindi daw ito taga doon at na-assign lamang sa CAAP Puerto Princesa. At sa sumunod nga na post ni Ramon, sinabi niyang tila nagkukubli ng mamamatay tao ang CAAP Puerto Princesa dahil opisyal mismo ng kanilang ahensya ang hinahanap ng suspect o mastermind. Pagsisiwalat din ng broadcaster mula sa Mindanao ang tinutukoy niyang suspect. Bago daw ito ma-assign sa Puerto Princesa, may namatay na din daw empleyado ng CAAP sa Mindanao at pareho lamang ang rason sa krimen sa kaso ni Joanna, kung saan ang biktima ay nagsisiwalat din ng korupsyon sa ahensya. At dahil nga sa mga nagtrending na impormasyon, inakusahan ng netizens ang ilang opisyal sa CAAP Puerto Princesa na siyang may pakana sa pamamaril kay Joanna. Pero ang lahat nga ng mga akusasyon ay pinasilungalingan ng area manager na si Muhammad Nagarascal. At ayon nga kay Muhammad, wala silang alitan ni Joanna at walang issue sa pagitan nilang dalawa. Sinabi din ng lalaki na wala siyang kinalaman sa pagkamatay sa dati niyang tauhan. Dagdag pa ng area manager, pinayuhan niya si Joanna na magsumbong na sa mga pulis nang sabihin ng biktima na merong nagbabanta sa kanyang buhay. Wala din daw siyang alam kung merong nakaaway si Joanna at kung sino man ito. Pinasinungalingan din ni Muhammad na merong katiwaliang nangyayari sa kanyang ahensya. Hilingan ni Muhammad na sana ay mabigyan ng hustisya si Joanna at mahuli nga ang pumaslang sa kanyang dating tauhan. Nakapanayam naman ng isang konsehal sa Puerto Princesa ang lalaki na si Tong Argasa, isang empleyado ng CAAP Puerto Princesa. At ayon nga kay Tong, saksi siya sa maayos na relasyon ni Joanna at Muhammad. Si Muhammad nga daw umano ang nagrekomenda kay Joanna para maging acting airport manager. Isang buwan pa lamang nga noon si Joanna bilang acting manager pero nagkukwento na daw ang biktima na merong nagbabanta sa kanyang buhay. Nagkwento daw si Joanna sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na merong motor at tricycle na sumusunod sa kanya. Ang totoo daw ay nanghingi pa umano si Joanna ng tulong kay Muhammad. Bilang tugon, pinahiram umano ni Muhammad ang kanyang driver para ihatid pa uwi si Joanna dahil nga may banta ito sa kanyang buhay. Tinanong din si Ton tungkol sa korupsyon o katiwalian sa Puerto Princesa Airport
na sinasabing dahilan kung bakit pinatay ang biktima. At ayon nga kay Tong, ang Central Office ng CAAP sa Maynila ang nag-a-approve ng mga proyekto sa Puerto Princesa. Kaya imposible umano na gumawa ng katiwalian ang mga tao sa kanilang ahensya. Sunod ay tinanong ulit si Ton tungkol sa mga sabi-sabi niya pinilit umano ni Muhammad si Joanna na pumirma sa isang dokumento. Pinasinungalingan naman nitong ang mga mapanirang kwento ni Joanna tungkol sa kanilang tanggapan at kay Muhammad. Iginit nga nitong na walang katotohanan ang alegasyon ni Joanna laban sa area manager na si Muhammad. Git nga nitong wala naman daw talagang pinipirmahan si Joanna bilang acting manager sa mga deliveries, pag-a-approve ng project at pagre-release ng pera dahil meron namang area manager. Kaya naman hindi maintindihan nitong kung bakit pinagkakalat umano ni Joanna na pinilit siya ni Muhammad na pumirma sa mga dokumento. Sinabi din ng lalaki na nagtataka siya sa biktima dahil taliwas daw ang sinasabi nito kapag kaharap si Muhammad at kapag nagkukwento ang biktima sa kanyang mga katrabaho. At para nga kay Tol, tila sinisiraan ni Joanna si Muhammad kapag nagkukwento ito sa kanilang mga kasamaan. Subalit kapag nasa harap naman si Muhammad, itinatanggi daw ni Joanna ang lahat. At February 21 naman nang pinost ni Ramon ang larawan umano ng gunman na pumaslang sa biktima. Pero hindi naniniwala ang mga netizen. Ayon sa kanila, mukhang bata pa ang gunman base sa video. Pero sa larawan na pinost ni Ramon mukhang matanda na ito. Pero marami nga ang napatasang kilay na ang area manager na si Muhammad at ang dalawang pang empleyado ng ahensya ng airport ay na-relieve at inilipat sa ibang ahensya habang sa kalagitnaan ng investigasyon sa pagkamatay ni Joanna. Si Muhammad nga ay nalipat sa opisina sa Maynila at ang dalawang individual ay nailipat naman sa Iloilo Area Center. Git nga ng ilang mga netizen, ang mga opisyal na ito ay dapat nakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad kaugnay nga sa pagpaslang kay Joanna. Pero bakit tila umiiwas umano sila sa investigasyon? Sa post nga ng broadcaster na si Ramon, maging siya ay naghihinala na sa biglaang pag-alis ni Muhammad. Sinabi din ni Ramon na 3 ang mga sospek sa pagpatay kay Joanna. Sa post, mababasa nga na sinasabi ni Ramon na ayon daw sa mga pulis, mga Muslim umano ang sospek sa pagpatay sa biktima at sila umano ay taga Lanao del Sur. Nasabi din sa post na ang head ng CAAP Puerto Princesa ay Maranao Muslim at umalis ang suspected mastermind patungong Maynila. Pero may mga kapatid na Muslim na pumalag sa sinabi ni Ramon. Mari namang itong kinondena ng ilang opisyal sa gobyerno. Maging ang Chief Minister ng Bangsamoro ay pinunan din ang post ni Ramon Tulfo. Inilarawan niya niyang irresponsable ang paggamit ni Ramon sa terminong Muslim sa pagtukoy ng mga sospek sa pagpatay kay Joanna. Maging ang iba nating kapatid na Muslim ay binabash nga si Ramon. Ayon sa kanila, bilang public figure dapat naging responsable si Ramon sa kanyang mga salaysay at sinabi pa nga na discrimination ang ginawa ng broadcaster. Paliwanag nga ng broadcaster sa kanyang post, hindi daw ba Muslim si Muhammad Naga Rascal na siyang dating manager ng CAAP Puerto Princesa Airport. Sa sunod nga na post ni Ramon, tinanong niya bakit nagkataong sira ang CCTV sa Puerto Princesa International Airport ng araw na paslangin si Joanna. Posible umano na baka lumipad na palabas ng Puerto Princesa ang mga suspect at gunman. At dahil wala ngang CCTV, walang kopya ng mga taong pumunta sa airport ng araw ng krimen. At February 24 nang lumabas nga ang balita na napasakay na ng mga pulis ang isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Joanna matapos ang ikinasa nilang joint police operation ng February 23. Naaresto nga ang suspect alias 7:15 ng gabi sa barangay San Miguel sa pamamagitan ng hot pursuit operation. Pero hindi pa pinangalanan ng mga pulis ang isa pang mga suspect at wala pa silang ibinubunyag na motibo na nangyaring krimen. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon hinggil sa walang kaawa-awang pamamaril sa dating acting airport manager ng Puerto Princesa International Airport na si Joanna Infante. Ang pangalawang kwento naman ay tungkol sa isang biktima na pinaniwala ang isang whistleblower din. October 10, 2025, kasagsagan nga ng tirik na araw ng tambangan ng riding in tandem ang lalaking si Kyle, isang empleyado ng National Irrigation Administration. Pero bago ang insidente na ito, may mga isinawalat na ang lalaki tungkol sa mga ghost project na pinagtatrabahuhan niyang ahensya. January 17, 1985 nang isinilang si Nico Kyle Antatico, 40 years old. Ang lalaki ay mula sa Cebu City pero siya ay nag-aral sa
Liceo de Cagayan University College of Law. Simple, matalino at may paninindigan. Ganyan nga ilarawan si Kyle ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Noon pa man, hilig na ni Kyle ang sports na football. Mahilig din ang lalaki na mag-travel at mag-nature trip. Madalas ding makita si Kyle na tinutugtog ang kanyang electric guitar. Matapos nga ang kanyang pag-aaral, nasubukan na ni Kyle ang iba't ibang trabaho mula sa iba't ibang mga kumpanya. Hindi nagtagal, nagkaroon na nga ng asawa si Kyle at mga anak. At taong 2021 na naging legal officer si Kyle sa Department of Agrarian Reform. Makalipas ang isang taon, naging senior legal researcher naman ang lalaki sa National Irrigation Administration Region 10 sa Northern Mindanao. January 2025 na nagpa siya nga ang lalaki na hindi na ituloy ang kanyang pagtatrabaho sa lugar. Mula nga noon, namuhay na lamang ng simple at tahimik ang pamilya ng lalaki. Pero hindi nila inakala na isang araw magiging laman ng balita ang lalaki. October 10, 2025 ng hapon, habang nagmamaneo si Kyle sa barangay Patag, Cagayan de Oro City, bigla na lamang siyang tinambangan ng isang riding in tandem. Ang motor ay tumapat nga sa kanang bahagi ng sasakyan ni Kyle at pinaulalan siya ng mga bala. Agad naman tumakas ang nasabing riding in tandem. At dahil tinamaan na nga si Kyle ng bala, nawalan siya ng kontrol sa kanyang kotse at bumangga sa isang truck. Si Kyle ay agad nga dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit agad siyang idineklara na wala ng buhay pagdating sa ospital. Nakuna naman ng isang dashcam ang pamamaril kay Kyle. Hindi nga matanggap ng pamilya ni Kyle ang biglaan niyang pagkawala. Wala naman daw itong nakakaaway at kilala itong tahimik na tao. Bumuhos nga ang pakikiramay para kay Kyle mula sa kanyang mga kapatid sa fraternity, mga kaibigan at iba't ibang mga ahensya. Mas naging maingay nga ang kaso nang napag-alaman na si Kyle ay isa palang whistleblower na mga katiwalian mula sa ahensya na kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon nga sa mga balita, laman ng mga social media post ni Kyle ang ibinunyag niyang anomalyas NIA project sa Northern Mindanao. Particular na nga sa mga irrigation o patubig na proyekto na hindi natapos o di kaya naman hindi maayos na naisagawa. Sa isang post nga, shinare ni Kyle ang post ng Facebook page na Artikulo Pilipino. Sa post na ito, sinasabi nga na pagkatapos mag-implement ng irrigation projects at magbayad ng contractors, tila inabandona na lamang ang proyekto nang hindi natatapos. Tanong nga na nag-post, sinadya ba ito ng ahensya para sa susunod ay makakuha ng pondo sa kaparehong project o tawagin na lang nating repairs o restoration. Sa isang post naman, pinost nga ni Kyle ang kanyang larawan sa ibabaw ng isang dam. Sa caption nga ni Kyle, sinabi niyang gwapo ang nakapayong pero ang pangit ang dam. Tanong nga niya, saan kaya napupunta ang pondo na inilalaan sa proyekto na ito? Ay nga sa isang post ni Kyle, nasabi niyang tutol siya sa NIA kaya nag-resign na lamang siya sa ahensya. Sa isip ng lalaki, hindi naman daw siya tutol sa NIA. At ang tinututulan niya at nilalabanan ay ang mga mapang-aping korap sa kanyang opisina. Marahil ay nalaman ng ibang empleyado ang saloobin ng lalaki. Kaya pagkatapos to nakatanggap na umano ang lalaki na napakababang assessment score. Inilipat din daw si Kyle sa procurement office, ngunit hindi na siya nag-renew ng kanyang kontrata. Pero bago iyon, mataas na ang assessment score niya at almost perfect pa nga ito. September 2025 naman, nang pinost ni Kyle ang computation ng isang proyekto. At base nga sa computation, overpriced ang proyektong ito ng gobyerno. At October 1, 2025 nang pinost ni Kyle ang isa pang proyekto na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos at ang completion date ay December 2022. Pero makalipas ang 3 taon, hindi naman nagamit ng farmers ang proyekto dahil hindi ito natapos. Hindi dugtong-dugtong at inabandona na. Ilang araw nga bago ang krimen, muling nag-post ang biktima. At ang pag-post nga ay pag-question ni Kyle sa maanumalyang 75 million pesos na irrigation infrastructure sa isang non-farming area maging Lanao del Sur. At dahil sa mga controversial na post ng biktima, hindi maiwasang mag-isip ng mga netizens, may kinalaman ang ahensya ng NIA sa pagpapatahimik sa biktima. Niniwala nga ang pamilya ng biktima na buhay ng lalaki ang naging kapalit ng mga korupsyon na kanilang isiniwalat. Tanong nga ng mga naniniwala at sumusuporta kay Kyle, ganito na daw ba talaga ang mga ginagawa sa mga taong naninindigan at lumalaban sa korupsyon? Nag-alok naman ng NIA ang mismong ahensya na pinagbibintangan ng 100,000 pesos bilang pabuya para sa makapagtuturo sa mga sospek na pumaslang sa lalaki. Gumawa naman ang pamilya ni Kyle ng isang Facebook page para manawagan sa hustisya para sa lalaki.
Napag-alaman nga na simula ng November 2024, nakakatanggap na si Kyle ng banta sa kanyang buhay dahil sa kanyang paglalahad ng mga problema sa implementasyon ng mga proyekto. At kahit may banta nga sa kanyang buhay, hindi siya umatras sa pagsasalita tungkol sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno. Bagay nga na naging inspirasyon ng iba para manindigan sa katotohanan. Maging ang mambabata sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental ay mariingang kinondena ang pagpatay. Nanawagan sila ng mas mabilis at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima at mailantad ang buong katotohanan. Ang Archbishop ng Cagayan de Oro at mga human rights groups ay nagpahayag din ng matinding pagkondena. Ayon sa kanila, ang pagpaslang kay Kyle ay isang hamon hinggil sa proteksyon ng mga whistleblowers sa bansa. Natalakay nga sa Senado noong October 16, 2025 ang sinapit ni Kyle. Tinanong nga ng mga senador ang opisyal ng NIA kung meron ba silang kinalaman sa nangyari sa dati nilang empleyado. At ayon nga sa ahensya, wala itong katotohanan at nalulungkot din sila sa nangyari. Sinabi din nila na ang mga pinopost ni Kyle na larawan ay outdated na at hindi naman ito mga goose project. Sa huling balita nga, sinabi ng mga pulis na meron na silang person of interest sa pagpaslang sa biktima, pero hindi na isinapubliko pa ang pangalan ng suspect. Dagdag pa ng mga pulis, lahat nga ng anggulo ay kanilang sisilipin kabilang na nga ang dating trabaho ng lalaki sa NIA. Dumaan nga ang mga araw at buwan hanggang sa hinatid na si Kyle sa kanyang huling hantungan, subalit wala pa ding naaresto sa pagkamatay ng lalaki. At magpahanggang ngayon ay wala pa ding nananagot sa dating empleyado ng National Irrigation Administration. Ito ay kung meron man. Ang pagkamatay nga ni Niru Kyle Antatico ay hindi lamang isang trahedya sa personal niyang buhay at pamilya. Ito ay naging simbolo ng panganib na kinakaharap ng mga taong nagsusubong ng katiwalian sa gobyerno. Maraming ang grupo ang nanawagan ng proteksyon sa mga whistleblower at mas malalim na pag-iimbestiga sa mga isyu ng korupsyon upang hindi matakot ang mga tao na magsalita ng katotohanan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!